Love is corny. 3 years ago, I asked my friends to mag-recommend ng K-dramas para sa akin. At after ng 3 taon at 19 K-dramas na bit-bit ko sa puso't memorya, I think I earned my 5% right para i-break down yung phenomenon na to. So, ano yung magic, man? Bakit ito yung shit hanggang ngayon? Well, bukod sa mga mukha nilang parang iginuhit sa planchadong papel, I think one of the solid criteria is kung paano sila maging unique sa mata ng tao. I mean, kahit hindi sa kabataan, I still remember those days ko ilang beses ko sinamahan yung mama ko manood ng paulit-ulit sa TV nung palabas na Stairway to Heaven. Kahit yung pagsama ko sa kanya sa pag-rent ng 17 CD nun para lang mapanood niya ulit dahil wala nang replay sa GMA7. At yung panahon na pinanood ko sa kanya yung Reply 1988 at after 3 days tapos niya na agad. Well, it basically became a pandemic. These films might look like na pare-parehas lang at umiikot lang sa matamis at mapait na kwento ng dalawang bida. Well, it's true, but every drama, they manage to think of different concept that captures the viewer's attention. Pero I'm not here to lay some critic. I think nagawa ko na yan sa isang video ko. So, babalik na ako sa topic ko. Love is super corny. I think the main reason people nowadays love these K-dramas kasi nadiskubre ng mga Koreanon to how to make this generation feel that old school type of love again. The way people loved before is beyond different na sa panahon natin ngayon. I mean, dati, need mo pa ipa-drawing o drawing yung chikas na minamahal mo ng buong puso mo bago ka sumabak sa gera. Ngayon, isang search mo na lang sa Instagram yung bebot na gustong gusto mo. Alam mo na yung kalahati ng istorya sa buhay, size ng pantalon niya, anong oras siya natutulog, paborito niyang pagkain, at kung nasan siya kaninang alas 12 ng hapon. Our ancestors worth of 50 years of exchanging 200 love letters is now worth 1 day of exchanging of DMs sa henerasyon natin. At hindi lang yun, I think the standards became higher than ever. It became so easy to compare your loved one or yung relasyon mo sa iba. Napapaisip ka na agad kung mahal ka ba ng karelasyon mo dahil hindi kaya napagluto ng sinigang na corned beef na nakita mo sa TikTok na ginagawa ng iba. Social media killed the whole mystery and curiosity of wanting someone. The thrill of seeking for that yes at makita lang yung mga ngitiyang nakakalusaw, nakakapukaw, nakakatunaw ng puso ay unti-unti nang nawawala. I think K-dramas became a salvation of what old love means. Corny, 100%. But shit, you will watch it and say, tangina, di naman nangyayari yan sa tunay na buhay. Pero mapapasabi ka din ng, sana mangyari to sa akin sa tunay na buhay. K-dramas might be your last proof of what true love means. Para ipakita sa mga alien na bibisita sa atin pagdating ng araw. Love is corny, but nothing beats that moment na sumisigaw na si Kumon yung ng 사랑해. 사랑해 강태씨. 사랑한다고? 사랑한다니까? 진짜 너무 사랑해! Habang naglalakad ng palayo yung poging lalaki. Love is corny. Pero walang makakapantay sa gigil at inis ko sa kupal na to dahil hindi niya maamin yung feelings niya kay Sun Duk-sun ever. But it's real. Inis ako sa kanya kasi nangyayari yan sa tunay na buhay. I think we all got that one person na hindi natin masabi yung feelings natin hanggang ngayon. Ako lang ba? Okay, sorry. Love is corny, but I want to be that cool guy too. I mean, I have no shot para maging miyembro ng mafioso family o maging kamukha ng mga kupal na to. Pero you know, yung feeling na kaya mo maglabas at magkasa ng 45 para sa taong pinoprotektahan at minamahal mo ng sobra. Shit, it's super corny. Pero you would want that to happen once in your life, ikaw man yung pinoprotektahan o pumuprotekta. Love is corny, but time is the ultimate truth teller. Hindi ko rin alam kung bakit ko binring up yung quote na yon. Pero I just want to bring up yung umubos ng luha ko ngayon taon, and its whole concept is about time. This K-drama showed that you can actually dedicate half of your time sa mundong to para sa isang tao in exchange of eternal happiness or habang buhay na sakit ng puso. Tangina. Love is corny, pero most of us would want to go back on being 18 again and find that true love. Then 20 years later, ma-realize mo na ang pagmamahal ay mas nakakapagod pa sa paghahanap ng exit sa SM Mega Mall. Then this guy comes back and decided na punitin ulit yung mga puso natin. This show has the guts to make us watch and listen sa realidad ng dalawang taong kasal at nagmamahalan. Kupal ba sila? No one wants to watch a real couple with real problems in this real world. Showing this to K-drama fans na nasanay lang sa mga saranghe at sa 12 slow motion dahil nadulas yung bidang babae at sinalunong lalaki kada isang episode. Sinong gustong manood ng ganong show, men?
I don't want to ruin my momentum sa pagsasabi ng love is corny, pero I think this show deserves a lot of recognition and even a standing ovation. At binibilisan ko yung pagsasalita ko dahil napakanipis na ng attention span nyo. Moving is the best written K-drama out there. So kung hindi mo natripan tong video ko, umalis ka na dito, poking ina mo. Go watch it and you will go back here and say na nasulit ko yung ilang minuto ng buhay mo kahit papano. One of you might never watch a K-drama before. I know, it's full of shit. Pero alam kong naipinta ko sa utak mo yung mga kinuwento ko. Even if you've never been in love before, surely there's one person, even just for one moment, that you had that K-drama experience. Love is corny, pero iibahin ng K-drama ang opinion mo sa pagmamahal. Sure, there's a lot of movies and series na hindi K-drama na naulol ang mga tao. But I made this video to appreciate this generational run. One day, K-drama may fade away or hindi ko na matitripan ulit panoorin. Pero masaya ako na naging part ako ng fandom na to. Proud even. I came from a genre na pugutan ng ulo, tabasan ng tenga at sunugan ng baga. So making me fall in love with this type of films is a remarkable experience. Yeah, love is corny. Pero niloloko ko lang kayo at ang sarili ko kung sinasabi ko na ginawa ko lang to para sa K-drama. Para to sa... Maybe next time. Solid tong 2024, man. Happy New Year sa inyo lahat.